Tinig, Balitaan sa Rembrandt, March 13, 2015. Guest sina Yusek Fernando Manalo, Department of National Defense, at Senator Neni Pimentel. Moderated by Dr. Eric San Juan. Halos araw-araw ay binobombard ang DND ng istorya na parang may gray area, may kakulangan sa information at para to complete the other side of the truth, no? Ay mapakinggan natin yung side nyo. Dahil lang sinasabi yung mga helicopter ay defective. Totoo ba yun? Hindi po defective ang helicopter. At yan po ay bago pa dinesisyonan na bibili tayo ng helicopter, ay katakot-takot na research ang ginawa ng ating technical working group. Ito yung mga expert na nag-survey. Saan ba manggagaling yung helicopters, may mga steps for available for the next 10-20 years, paano yung magiging proseso. So, hindi po defective yung ating helicopters. At sa totoo lamang, I think yesterday, naglabas na rin ng statement yung mga Air Force at saka yung mga manufacturing mismo. Ang sa DND is the initial determination whether the helicopter is good sa DND yan. It was determined that the helicopter is good. Once it is delivered, it will go to a stringent process of technical inspection and acceptance procedure. At dumaan yan. Pag pumasa ang aeroplano doon sa technical inspection and acceptance procedure, walang duda. Pasado yan doon sa terms of reference na nakalagay po doon sa kontrata. Now, it should be substantiated by the position of the supplier. Because it should be the supplier who will say, that is we certify. Because they certify during the procurement process that we will comply to all the specifications stated in the contract. So to put the record straight, it is not effective. At kahapon pinalipad ng Philippine Air Force yung sasabing field and mission capability dito ay medyo pressure daw eh. Hindi po. Ako po ay helicopter pilot. Ayun. Helicopter pilot po ako. Noong mga 70s, bumibili na po tayo ng helicopter. Yung bang panahon nyo, UH-1 na? UH-1. Ang ating po noon, mayroon tayong Belton type, mayroon tayong UH-1H, at saka may Bell 212. Yan po ay mga variant ng Bell helicopter. In other words, pag sinabi mong UH-1, madami yan. Ang mother niyan is Bell. And there are many variants ng Bell. Halos kami-kami na. Pero yung UH-1, pag sinubo mong UH-1, UH-1H, UH-1D, UH-1N, UH-Y, interchangeable ang parts niya. So, iisang pinanggagalingan niya. And, correct, just better. Yung UH-1, hindi ba second hand? Second hand po. Lahat ng ating biniling. Lahat po. Yung kahit yung mga nanggaling noong unang panahon ay second hand po. Bakit hindi kaya tayo nakakabili ng first hand para hindi tayo nagkakaroon ng malaking problema sa mga wear and tear, saka yung mga replacement parts and so forth? Ang requirement in 2012, when the technical working group of the Air Force presented the operational requirement, ang shortfall ng Philippine Air Force, I think at that time is aabot yata ng more than 60 helicopters or more than 90. Medyo hindi ko na ma-recall yung specific. Ba't ganun kalaki ang ating kakulangan sa helicopter? Okay. Tama yung sabi, bumili tayo ng bago. The budget for the combat utility helicopter natin, I think about, yung ating binibili ngayong bago is about 4.8 billion pesos. Na yung 4.8 billion pesos na yan ay makakabili ng 8 combat utility helicopters. Fortunately or unfortunately, kailangan bumawas tayo ng 3 doon sa bago na yon upang palitan natin yung sa presidente na mahigit ng 20 taong ginagamit.
yung 412. So talagang combination po ng bago at saka refurbished yung ating binibili. So ang mapupunta doon sa operating units na bago ay 5. Pero yun namang ginagamit ng Presidente na luma na 412 ay ibibigay na rin nila sa Philippine Air Force. Kaya lang yun ay mahigit na rin 20 taong helicopter na ginagamit. Yung pong ating binibiling bago ay ma-deliver in advance starting May to June. Baka makadeliver ng minimum of 2 to 6. In other words, pagka na-deliver yan, na-inspect, na-accept, magkakaroon po yan ng parang observation period. Kaya nga yung sinasabi nila, dahil yung sinasabi kanina, na hindi nagagamit sa field, hindi po totoo yun, kasi in-accept yan eh. Kaya lang, ang aming practice, nung ako'y piloto pa, pag dineliver sa atin yung aeroplano, hindi antimano, isasagasahan mo kagad yan. Bigyan mo muna ng pagkakataon na parang mag-break-in. Matesting mo na, parang mag-break-in muna. At yan po ang dahilan, kaya hindi muna natin yan deliver. I-break-in mo muna para kung may mga mali-mali na may mga discrepancy, ay makorek natin. Kasi pag nandun na sa Mindanao yan, ang hirap na magpadala na. Ganun po yun ang aming practice at ako'y pilotong matagal ng helicopter. So hindi po totoo na hindi mission capable. Yan po, nasa sinesertify ng manufacturer. Pwede gumamit ng Google. Sinesertify ng manufacturer na ang fuel cell niya, sinisiling. At ang sinesertify pa niya ay tapos na yan. Ang pinakamagandang number 1 factor na advantage ng aeroplano niya ay dumaan na po yan dun sa service life extension program. Yung SLEP na tinatawag, SLEP. Pag sinabi po natin SLEP, ibig sabihin yan, dadaan yan doon sa proseso kung saan talagang i-disassemble yan, i-inspectin ang lahat ng components for possible cracks. Sa ating environment na yung humidity natin plus yung pollution, it is important na ang ating helicopter ay pagdating ng mahabang panahon ay ma-subject na to service life extension. At yan po ay tapos na doon sa i-deliver isa sa mga requirement natin. Sure po yung papag-aralan na. Na-address na po yan na sa SLEP na ginawa ng manufacturer. So, meaning, Yusek, pakixpain mo nga sa akin kasi yung mga nasa dyaryo, yung accepted, delivered, saka yung ginagamit na. Thank you. Doon po sa, yung 21 helicopter, which is the subject of the contract, ay nandito na sa Pilipinas. So far, ang natatanggap pa ng Air Force ay ito. I was told na meron ng I think 6 o 8 ay na-check sa akin dito na monitor na ready na for inspection and acceptance. Hindi pa lang ginagawa yung inspection and acceptance. But yung natitira is nasa stages of inspection. During our meeting in November, we were given the assurance that either by the end of March or the most is April 15, matatapos the entire 21 kasi nandito na yan. Paano yung procedure ninyo in acceptance para magkaroon ng talagang kasi ito yung pinaka ng payment doon sa galing sa principal, mabayaran na ng gobyerno. May mga technical people po tayo na designated as technical acceptance team. Pag natapos po ng manufacturer, nagawa na nila nabuo nila yung helicopter, nagawa na nilang i-test drive, gumagawa sila ng sarili ng test drive, as far as their procedure is concerned, kumpleto na. They will make a report to the procuring entity. The helicopter is ready for inspection and acceptance. Pupunta po yan doon sa mga technical personnel, yung mga maintenance, yung mga crew chief. Isa-isahin po yan
i-check in detail yung lahat ng dapat inspectionin. May checklist po yan. And then tinitingnan kung pasado. So, meticulously... Very meticulous po yan. Talagang may checklist, hindi pwedeng may makaligtaan. Pag sinabi ng maintenance officer, pag sinabi ng maintenance NCO, i-certify niya that the helicopter is ready for test flight. So, yan po yung mag-uumpisa sa mga ground run, ipapaandarin, pagkatapos after that, magsa-shutdown, tapos titingnan yung oil consumption, after that, i-drain, tapos lalagyan ulit ng panibago, i-start ulit. Tinitesting po yan kung halimbawa wala bang napapansin sa oil. Ipinapatest pa rin po yung oil pag napaanda, siya ay papadala yung langis. Medyo mahaba-haba po proseso yung test and acceptance. Until such time na makalipad na yung helicopter at yun namang piloto na test pilot po ang tawag doon, ang siyang magsasabi kung ang aeroplano ay airworthy. Yung airworthiness of the aircraft. So, it's different from the land, yung mga sasakyan. Ay, ibang-iba po ito. Ibang-iba po ito. Alam ko po yan kasi ako po ay test pilot din ako during the time na nasa Philippine Air Force ako. Alvin, Yung 21 po, Yusef, ano yun, brand new or refurbished? Refurbished po ang nakalagay sa kontrata. Di ba pag second hand po, mas mataas ang maintenance niya? Di ba? Kasi lagi masisira yan eh. Well, ang depende po sa ay mas accept na for UH1. UH1 is na ginagamit natin. Medyo mataas-taas na nga ang maintenance niya. But yan po ay meron tayong level na acceptable pa. Kasi nga pag ipinumpare nyo dun sa bago, katulad po nung binibili nating 8 na binibili natin. Ang halaga po noon ay almost 4.8 billion pesos. Anim po yun. So makikita natin ang difference. Ang tinitingnan natin is, paano natin pipil upan yung requirements ng Philippine Air Force na I think about 60 to 90 helicopters para ma-distribute natin all over the country. This portion is brought to you by Ultra Pure Water Purifier. Samantala sa inyong lahat na gusto ng malinis na tubig, direkta sa inyong mga gripo, narito na ang Ultra Pure Water Purifier. Matipid na, garantisadong malinis na tubig ang hatid pa. punta naman si tatay na tatay, lumalaki na ang problema ng ating Mindanao at mukhang talagang pagka hindi naagapan to baka mabalkanis talaga Mindanao. Ano bang nakikita nyo rito? At alam ko na kayo'y nangangamba dahil kung nakinig lamang sila sa iyo doon sa federal form of government, ay hindi na kailangan na lahat ng kapritsyo nitong MILF pinoproblema natin ngayon. Di ba? Salamat, Eric. Pero before I proceed, I'd like to ask our guest one question. Within the last 10 years, ilang helicopter na crash dito sa bansa natin? Hindi ko po masagot. But nung po ako ay lumilipat pa during our time in the 70s, our attrition rate is about, umaabot yata kami ng 3 helicopters per year. When I say attrition rate, kasama na ho lahat doon yung uneconomical na tubitin, kailangan mong imutbol, dalhin mo na sa graveyard. Kasama po doon yung nagka-crash. May mga aksidente talaga tayo. At ang tingin ko doon, on the average. So kung on the average of 3 attrition, at tawag po namin doon attrition rate. Hindi po yun, hindi ko lang masabi sa inyo ngayon. Maganda, sapagkat panahon ni Lapu-Lapu, walang na-crash na helicopter. But anyway, I'm not talking about the past. Mas maganda siguro, the DND should come up with a public statement. So, informing our people that within the last 10 years, ganito ang nangyari. So that mapanatag naman ang kalooban ng taong bayan. Hindi po na ganun kalala yung problema. Because, as a matter of fact, mga 2 days ago, if I'm not mistaken, may nag-crash na helicopter sa US doon sa pangalan nito, San Francisco, if I'm not mistaken. Yeah, meaning to say, ano yun, galing, I'm sure hindi second hand yun. Tama yun. Totoo po yun, all over the world,
dami ng helicopters at hindi ko minsan naiiwasan na nagkakaroon ng aksidente. Kahit po ako, nung ako'y lumilipad, nagkaroon din ako ng aksidente while performing training. It's not because of the aircraft, but it is because of the danger, human factor in conducting training. I must emphasize na yung pong ating binibili, yung bago is more than 10 times higher than the refurbished. Ang pinag-uusapan po natin dito is yung requirements. Hindi determination. In making a decision, we first ask how many do you need? If you need 90 helicopters, how much money do we have? So, nagiging dahilan dyan is combination ng bago at saka luma. So that gradually, pag medyo nagpapera na tayo. Kaya yung aming suporta doon sa batas na nakapending ngayon sa Senado, para 13% ng Manampayo Fund ay mapunta sa modernization ng armed forces. Talaga pong aming sinusuportahan yan at aming sinusunod. Yung ganitong klaseng problema natin na wala tayong pera, pambili, napaka-important, lalo na dinudulo na tayo ng China ngayon. Hindi ba natin pag-aralan ni Senator, anong pwede natin quid pro quo ex-deal sa US para hindi naman masyadong mabigat sa atin itong ayan ng Malampaya, marami tayong gadgets in Misupala, gas, oil, and deuterium. Hindi ba pwede natin gamitin ex-deal itong mga hinahabol sa atin dito mga natural resources? Eric, money is never enough. Wala pa kung tao nakita na binibigyan may pekara siya kung sapat na ito. Even the rich people continue to make money kasi kulang ng pera sa kanila eh. So it's a question of priority talaga. You prioritize what are the needs of the nation. And I suppose maintenance of law and order is a very high priority sa bansa po natin. Because kung wala pong kapayapaan, walang katahimikan sa mga lugar natin, paano pupunta ang mga investment doon? I think it follows na hindi talaga mangyari ang development with progress unless merong maintenance of law and order that results in peace. Alam niyo, maliwanag naman doon sa nangyayari na basic politics begins and ends in economics. Yun ang inuun natin kaysa tanong yung magmumutbud tayo ng CCTV, yung mga perang yan na inuutang natin ginagamit natin sa livelihood, hindi nagkakandaloko-loko tayo. Binibigyan natin ng trabaho yung mga MILA para hindi na tayo binabambu doon sa Mindanao. Pati yung mga brother Muslim doon katulad nila ni Dr. Nikabilin hindi na kukonsume. Dahil natin mga brother Muslims na dito. Pindan yung tinanong ni Senator Nene kay Yusek Manal. Because concern ng tao dahil sa operation and maintenance kung minsan kulang. MRT for instance, yun ang kinakatakutan ng tao ngayon. Ngayong eroplano, ang hirap i-defend ngayon kung paano pati yung mga piloto ninyo na magpapalipad doon, baka pati sila worried. So, do you have enough for operating and maintenance purposes? Yan ang malaki ngayon because refurbished lang ito which is more expensive than the operating and maintenance cost of a new helicopter. Yun ang exchange noon ang kapalit noon You buy cheaper refurbished helicopters but then may maintenance pa nakalaan doon. Natatakot ng mga tao. MRT is a very recent case. Basically, meron po bang sufficient maintenance na nakalaan? Sa ngayon po, ang Air Force, ang Philippine Air Force, and I'm aware of it kasi ang Undersecretary po pinasok ng Department of National Defense. In 2014, nagkaroon ng additional funding na more than 500 million ng Air Force for unscheduled maintenance. In other words, this is an additional boost do sa requirement ng Air Force. Ang budget naman ng Air Force ay hindi naman yan nababawasan every year. Nadadagdagan yan pero kakaunti.
At yun nga lang, ang reality ay halos hindi pa enough to offset the dollar inflation. Kung may increase man. But I would say na since ito namang ating acquisition ay parang pangpalit lang doon sa acquisition. In other words, halos nami-maintain lang natin yung number of airplanes that are in our inventory. Sufficient yung yearly budget to attain a certain level of operational helicopter. So, operational aircraft for that matter. Sabi nga po ni Senator Pimentel, kulang yan. But yan ang ginagawa ng paraan na ma-maximize yung utilization ng ating budget. At may increase dito sa simula po ng 2013-2014, malaki ang naging increase sa maintenance fund ng Philippine Air Force, specifically for unscheduled maintenance. I make a suggestion then, Yusek Manalo. I wish that you could answer point by point what Jarius Bondo does. Because of the fact that kung hindi masagot, throw a letter to the editor dito sa Filipinista, tuloy-tuloy rin po ang pangangamba natin na mamamayan. Kasi po, Jarius Bondo has raised a lot of questions here. Yes, they sir. need to be answered. We will do that. Thank you. Pero mag-ingat din tayo sa mga feed information. Kasi ang malaking problema natin dito, tayo mismo sa media ay nagagamit sa mga kasinungalingan. Lumalaki yung problema, imbis na tayo makatulong. At kung talaga namang mali, alam mo naman ako, binabanata ko yan. Pero pagka ganitong klase na meron ng PR operation, ay napakadelikado to. Dahil wawasakin ng sistema, ng gobyerno na walang kalaban-laban. Kaya dapat ingat tayo. Kahit na kaibigan natin ang sumulat, minsan hindi niya nalalaman na kaibigan niya yung nagbigay, minsan napapasukan ng mga information na kulang. Hindi naman sinabing mali, pero half-truth. Yun ang problema. Patuloy ito, Yusek, dahil doon ba sa mga pinapurchase yung helicopter, kunyari hindi nyo in-accept, what will happen next? This portion is brought to you by Elmost Whitening Soap. Narito na sa gustong pumuti at gumanda. Ito ang kasagutan sa problema mo, kapatid. Elmost Whitening Soap sa murang halaga, kutis artista ka na. Meron po yung proseso. Pag-accept ng kontrata, pagtermahan po ng kontrata, meron po yung performance ban. In other words, obligated ang contracting parties to abide by what is stipulated in the contract. And in the case of the procuring entity, which is the Department of National Defense, failure of the supplier will give the department the right to call upon the performance ban provided by the supplier. Nagtataka po ako bakit hindi nga tayo makabili ng mga brand new na kagaya mo na kailangan natin. Dahil yan ho ang pinaka-importante lalo na sa ating mga piloto. Risky ho yan, di ba? Dapat alam din ng gobyerno natin yan. Nakakapagtaka po, may pera tayo eh. Bakit yung pera yun hindi ilaan dun sa napaka-importanteng bagay? Lalo na ngayon, yung Peter order natin din nanggagaling eh. Sa pagdadala ng tamang sasakyan dun sa mga taong nangangailangan yan. Sa tingin niyo po, paano ba natin masusolusyonan kung lagi ho ganyan ho ang nangyayari ho? Kung second hand nga ho, kahit sabihin natin na sa Amerika nga sinasabi ho kanina na brand new na sira, pa how much more kung second hand lang po yung gagamitin natin lagi? Ang ating pong sandatahang lakas, lalo na yung buhing papawid ng ating bansa, ay walang ibang hinahangad na dumating, kundi dumating yung panahon ng ating iniliban ay lahat ay bago. Kaya lang, hindi lang naman Philippine Air Force ang may requirement. May requirement din ng Philippine Navy, may requirement ng Philippine Army. Napakadami po ng dapat ibigay sa ating sandatahang lakas. Nakakatuwa lang dahil dito sa panahon ni President Aquino, napakalaki ng pondong kanyang inilaan.
At within the year, mag-uumpisa na pong magdatingan yung ating mga bagong aeroplano. By March 23, yung pong ating medium lead, ito po ay maliit na C-130. At ito'y binibili natin bago po ito sa Spain. Ay dadating po ng ngayong buwan na ito. At yan po yung umpisa. May mga binubuo na ngayon na attack helicopter. Yan po yung binubuo na. Tuloy-tuloy na po ang pagdating niyan. Yan po ay bago. Magagaling yan sa Augusta. Meron din pong mas maliit doon sa medium lead, yung tinatawag nating light fleet aircraft. Yan po ay naka-schedule na rin i-deliver. Yung combat utility helicopter na magagaling sa Bell, yan po ay bago 8. Yan po ay mag-uumpisang dumating between May and June. Yan po ay 6. Ang masasabi ko po ay napakaganda ng modernization. Simula po nung July of 2010 hanggang this month, we made an assessment of the total projects na na-implement. More than 50 projects na po yung nakumpleto. Within 2015 to 2016, about 26 projects yung madi-deliver. And there is a possibility na madagdagan pa yun ng 41. In other words, we're talking of more than 100 projects na na-implement ng Department of National Defense. Hindi kami nagyayabang doon sa more than ang nakakasama lang ng loob yung may mga paisa-isa na sumisingit na nagsumisira doon sa magandang imahe ng ating tanggulang pambansa. But yan ay reality na siguro kasama yan sa trabaho. Sana man lang is daanin doon sa proseso na magkakaroon ng parehas na pagkakataon na makapagbaliwanag ang bawat panig. Tatay Nene? Yes, gusto ko lang matanong kay Secretary kung ano ba nangyari sa mutual defense ng US at pagka yung mutual defense agreement, yun ang pinagmamatayan noon since we became independent 1946 na bibigyan tayo ng surplus war equipment mula sa US. Now, apparently, from your explanation ngayon ay pwede nang bumili sa ibang mga bansa because you said you are acquiring a new helicopter from Spain, no? So, in other words, we are no longer bound to accept surplus or second-hand. Walang violation ho yun? Yun naman, gusto kong matanong. Wala na ata eh. Ever since naman ay wala naman akong alam na pinagbabawal doon sa ating mga pagka may mga gustong ibigay sa atin yung ibang bansa at ito'y equipment na galing sa US, humihingi tayo ng approval sa US para tanggapin po yun. Dito po sa mga acquisition na ginagawa, ang US ay interposes no objection dito sa ating acquisition. May mga binibili tayo sa US na aeroplano na second hand. Yung binibili nating C-130, may binibili po tayo C-130 sa US. Yan po ay shared, may pondo na galing sa US. Hindi tayo lang ang nagsuporta ng purchase. Parang shared financing. Co-financing bali ang labas ng US. So, yun po, patuloy pa rin tayo tumatanggap sa US ng suporta. Balikan natin si Kanene. Kanene, gusto kong malinawan kung assurance sa inyo na hindi tayo mababatkanay sa Mindanao. Dahil itong nangyayaring lumalalim yung problema at marami nang kinakabahan dahil may mga, alam mo naman, sa ganyang klaseng kumakalat ngayon yung mga ISIS na creation itong mga military contractor
baka mapaglaruan tayo dito eh. So, anong nakikita niyong possibility? Rick, ang problema ngayon na hinaharap sa mga tao sa ilang parte sa Mindanao, you have to connect the problem, number one, with the BBL. Yung Bangsamoro Basic Law na yan has a good intention. Para sa akin, any move towards peace should be supported. Pero, dapat naman yung move na yan must accord with the principles of the Constitution. Hindi naman po pwede na kahit labag sa salitang batas, maganda ang layunin, okay lang. It cannot be. We are operating under a Republican system of government which is democratic, and therefore all moves towards peace and any other thing for that matter within the country must conform with the provisions of the Constitution. Now, ano ang nakaligtaan dito sa Bangsamoro Basic Law na sa tingin ko malaking kamalian sa mga nag-negotiate nito? Well, under the Bangsamoro Basic Law, it is proposed that the government that will be installed in the Bangsamoro entity will be parliamentary in form. My dear friends, please remember that the entire country is presidential, it's not parliamentary in form. Article 7 of the Constitution deals with President's powers, etc., that are mandated in the Constitution itself. Therefore, even from that situation alone, you can already see that there is something wrong with having a parliamentary form of government introduced in a part of the country which is presidential. Hindi na tugma. Okay. How does the BBL try to remedy that situation? By claiming that they are proposing an asymmetric form of government. Makikita mo yung wording na yun, because it would seem as if by using that phrase asymmetric, meaning to say it is not in symmetry with the form of government that we now have, apparently the negotiators believe that it will cure the constitutional defect, but it cannot, because just using the word asymmetric does not mean that you can now proceed even if it is against the Constitution. Now, specifically, where does the fault lie? Number one, as I tried to point out, the Bangsamoro Basic Law would want to install a parliamentary form of government in the Bangsamoro entity. But if you look at the Constitution, Article 10, Section 1 of the Constitution says that in this country, there are 4 local government units, provinces, cities, municipalities, and barangay, and 2 autonomous regions shall be created. Autonomous region in Muslim Mindanao and the Cordilleras. Well, let's not talk about the Cordilleras, let's just focus on the autonomous region in Mindanao. The wording of Section 1 does not end there with a period. It says, as hereinafter provided. Meaning to say, Section 1 allows the creation of an autonomous region in Muslim Mindanao as hereinafter provided. And what does that clause mean, as hereinafter provided? It means that the subsequent sections of Article 10 will provide the guidelines for the establishment of the Bangsamoro entity. Now, specifically, Section 18 of Article 10 provides that the executive and the legislative officials of the Bangsamoro entity that will be created must be elected
if you will allow only a parliamentary form of government, you do not elect the executive and the legislative officials of that entity. You elect only the legislative authorities from whom, from among themselves, they will elect the executive officials. That is contrary to the very wording of our Constitution, which is mandatory because the words of the Constitution says, which shall be, officials which shall be elected, both executive and legislative. Kaya wala sila lusot yan. That would mean that would be declared by the, if somebody would petition before the Supreme Court, it will be declared unconstitutional. I'm quite sure that will be the end of it, yes. Yan po ang part 1 of 2 Tindig Balitaan sa Rembrandt March 13, 2015. Itutuloy sa part 2 ang pagtatalakay ni Senator Neni Pimentel sa kahalagahan ng federal form of government.